lang ah. Ako real talk lang ah. Ako real talk lang ah. Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So ngayong araw, mula kay Kalingap TV, about nga naman ito sa Kalingap Angels from Kalingap Rab. So, meron ng pamagat na Kalingap Rab hindi na nakatiis. Member ng Kalingap Angels na Real Talk Kalingap Rab latest vlog. Nako, ano kaya ito men? So, again, ang video ito mula kay Kalingap TV. So, supportahan nyo yan guys. Tapos syempre, credits na rin kay Mr. Kalingap Rab, ano? Supportahan nyo rin yan. And also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na Kalingap Rab hindi na nakatiis. Member ng Kalingap Angels na Real Talk. Kalingap Rab latest vlog. Sino kaya itong na Real Talk men? Kasi alam naman natin na sobrang daming Kalingap Angels or Kalingap member angels. Something like that. So, yun. Sit back and relax. So yun, sabayan nyo kung panoorin to men. Like, comment, share, subscribe. So yun, sabayan nyo kung panoorin to men. Like, comment, share, subscribe, start. Ako real talk lang ah. Ako real talk lang ah. Ako real talk lang ah. Kalingap Rab hindi na nakatiis. Tatlong real talk. Ako real talk lang ha. Ako real talk lang ha. Ako real talk lang ha. So ano kaya yun men? Yes, isang member ng Kalingap Angels na Real Talk. Isa lang pala. Yan ang sama-sama nating malalaman mamaya mga Kalingap. Yun. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga Kalingap at Original video link in the description box below guys. Kalingap TV. Tuloy. para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Yun. Sino kaya sa Kalingap Angels mga Kalingap ang na Real Talk ni Kalingap Rab? Yan ang atin ang malalaman mamaya pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang patungkol sa ilang member ng Kalingap Angels na may mga pinagdaraanan mga Kalingap. Nako. Lahat ng Kalingap Angels ay may mga napagdaraanan mga Kalingap ngunit may mas Well, mabigat. lahat naman ng tao may napagdaraanan or mapagdaraanan talaga sa buhay, ano. Ang kailangan lang talaga ay tibayan mong loob mo at yun, pagsikapan mo. Darating din yung tamang time. Syempre, dasal ka din sa Panginoon, di ba? Pa talaga na pinagdaanan nila mga Kalingap. Katulad na lang kay VNC mga Kalingap na siya man ay aminado pati na ang kanyang mama na hindi sila safety doon sa tinitirahan nila ngayon mga Kalingap. Bakit? Dahil hindi lang isang beses mga Kalingap na nangyari kina VNC na may mga taong masasamang loob at nagbabalak kina VNC. Katulad na rin ngayon mga Kalingap na may nagbalak na namang sirain si VNC at para mahalin tulad ito kay Erica mga Kalingap na mawawala sa Kalingap at pangakoan ito ng magandang oportunidad ngunit kabaliktaran Nako, naman. pinagtangkaan na naman. Grabe, bakit ganun yung ibang tao din na pinagtatangkaan nila? Or ano ba ang tawag dyan na? Like, nandyan na yung taong yan eh. May nakauna na sa kanya, di ba? Bakit kailangan pang kunin, di ba? Bakit di na lang sila humanap ng sa kanila din? Tuloy. Ang mangyayari. Dahil sa ating napag-alaman mga Kalingap na si Erica ngayon ay hindi talaga natin masasabing nasa maganda na siya sa kalagayan. Dahil sa ang lolo at lola man ni Erica ay hindi na napigilan na magsalita at naipagsabi nito na kasinungalingan lang ang lahat ng isinasabi ni Erica mga Kalingap. Grabe yung ganun, men. Dinidibang ka ng sarili mong lola at lolo. May something talaga, di ba? Bakit mga ganyan yung grandfather at grandmother natin sila dapat yung nasa side natin, di ba? Pero bakit umabot sa puntong ito na sila mismo yung nagdibang or parang nagsiwalat ng something, di ba? So parang may mali din talaga. Tuloy. At wala Ano anyang kaya isang grupo mga Kalingap na nagsusuporta sa kanya maliban sa isang tao na siyang nagpapatayo talaga ng bahay nila ngayon. Kung hindi pa sana umalis si Erica sa Team Kalingap ay hindi sana magkaganyan ang kalagayan niya ngayon mga Kalingap. Katulad na lang sa mga natatanggap ni Carla ngayon mga Kalingap na hindi na mabilang at sa sobrang dami nito hindi na alam ni Carla kung paano niya mapapasalamatan ang mga taong nagmamahal sa kanya. Nako po. At ang pinakamaganda at malaking biyaya niya mula sa Team Kalingap ay walang iba ang magkaroon sila ng mas komportable na bahay at malaki pa ito mga Kalingap. So parang ang nagiging labas dito guys, yung itong mga natatanggap ni Carla ngayon,
parang ito din sana yung matatanggap ni Kalingap Erica. Erica? Baka magalit kayo diyan eh. Tama ba? Na ganito din ba yun kalakas yung nasa peak pa si Erica, yung peak ngayon ni Carla? Comment nga kayo sa baba. Tuloy. Ang nangyari ngayon para kay Carla mga kalingap ay ito rin sana ang mangyayari kay Erica dati kung hindi pa ito umalis at sinulsulan ng mga nagbabalak ng masama sa kanila mga kalingap. Nasagot tuloy ni Kalingap TV. So yan, salamat Kalingap TV. Dahil sa matatandaan natin dati mga kalingap na si Erica na sana ang pinaka-una-unahang magkakaroon ng isang malaking bahay na nagkakahalaga lang naman ito ng mahigit 2 milyon mga kalingap. Kaya kung hindi pa umalis si Erica ay napakalaki sana ng kanyang bahay ngayon at siguradong marami rin itong mga gamit dahil sa ang dami ring nagmamahal sa kanya dati noong siya pa ay nasa Team Kalingap pa. At Grabe, 2 million. Biruin mo yan, pabahay na 2 million. Grabe. Yung target ko nga lang na bahay, mga nasa something 500,000 lang eh. Ewan ko kung ano nang itsura ng 500,000. Tuloy. naman itong na real talk ni Kalingap Rab. Ito na. Makikita po natin sa video. Sino kaya yan? Talaga si Kulot. Diyan sa Bombay Sisters. Ako real talk lang sa Bombay Sisters. Kay Kulot ako natuwa talaga. Kay Kulot. Ayan. Kasi sumusunod talaga si Kulot eh. Sumusunod si Kulot. Saka ano rin naman, kumbaga, di naman sa iba nating tutulungan, syempre dapat ay wag lahat talaga. Halos lahat na iasa sa Kalingap, di ba? Dapat wag ganun, men. Di porket may tumutulong nga sa'yo, ay parati na lang. Kaya nga, siguro kung maririnig nila yung advice ko, like, for example, itong mga beneficiaries niya, bibigyan sila ng 2,000 per week or 5,000 per week, something like that. Huwag kayong umasa na lang, meron akong weekly na allowance or whatsoever. Yung 2,000 nyo, palaguin nyo. Magnegosyo kayo. Sabihin natin, nag-aaral kayo. Magnegosyo kayo ng mga mga pagkain, mga kung ano pa man yan. Ibenta-benta nyo. Yung hindi rin siya gaanong na negosyo na makaka-apekto na sa pag-aaral mo. Yung tama lang ba? At least meron kang tubo. Ganun ba yung mindset? Kasi ako as a student before, ganun din yung ginagawa ko eh. Nagbibenta ko, elementary pa lang. Bumibili ako ng mga laruan tapos binibenta ko. Nabibili ko siya ng 250 pesos. Tapos binibenta ko ng 3 pesos. 5 pesos. So, tubo ako ng 250 pesos. Diba? yung family nila is pakita nila na may malasakit sila sa kanilang kapamilya. No? Yun. Diba? So, yun. Kalingap TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Syempre, courtesy kay Mr. Kalingap Rab. Supportahan nyo rin yan at kay Mr. Val Santos Matuwang. So, yun guys, kita nyo naman yung sinabi ni Mr. Kalingap Rab dito. Hindi porket nagsalita si Mr. Kalingap Rab ng ganun ay, parang, hindi porket nagsalita si Mr. Kalingap Rab ng ganun ay parang inaanon niya na yung mga beneficiaries niya or mga parent, diba na, ano kayo? Or nagre-reklamo na siya. Hindi ganun. Ang gusto niya lang ay, syempre, ikaw as a parent or ikaw as a beneficiary, dapat marunong ka rin umano ba para matrain mo din yung sarili mo, diba na, kasi isipin nyo na lang to guys, yung mga tulong-tulong na ganyan ng mga kalingap, hindi yan habang buhay eh. Hindi yan habang buhay talaga. Kahit na sabihin nila ngayon na habang buhay, lifetime namin na suporta sa iyo. Di natin alam kung anong mangyayari in the future eh. 'Di ba? If ever may magka-problema sa kanila, Kalingap Rab, wag naman sana, or may mangyari, 'di ba? Something like that, wag naman sana. Di kasi walang permanente sa mundo eh. Kaya ikaw sa ngayon, isipin mo talaga in advance na, okay, may nagbibigay ng tulong sa akin monthly or weekly. Ano bang gagawin ko dito sa pera? Irerekta ko ba ng bili ng pagkain or ipang gigala ko ba or ipang i-enjoy ko ba or
for the baon lang talaga yan, something like that. Dapat gamitin mo siya in a good way, like, ano ba, magbenta ka ng mga pagkain, gulay, barbecue, whatsoever. Mga ganun na mga diskarte ba. Pero syempre, dapat hindi yung nakaka-apekto din sa beneficiary or sa anak mo, di ba? Like, for example, bigyan ka ng 2,000, tapos pangbaon sana yon, tapos inubos mo pambili ng negosyo. Di wala ng pangbaon ngayon yung beneficiary. Huwag yung ganun. Dapat diskartihan mo ba? Diskartihan mo siguro yung 1,000 lang, yung i-roll mo yung pera na 1,000, yung baon, yung 1,000. Ganun lang ba? Kasi sobrang daming paraan, guys. Nasa tao lang talaga kung paano niya yun gagawin, at kung paano niya yun iisipin. Hindi siya magpapadala sa katamaran or hindi siya na may mental block sa buhay. Hindi siya nag-i-stick sa kung anong meron siya or kung ano yung cash flow. Hindi siya nakokontento. Dapat kasi hindi tayo makontento. Pero dapat kung hindi tayo makokontento in a good way, So, yun lang naman. Ewan ko kung naintindihan nyo yung pinagsasabi ko. Pero parang dugtong lang din yun sa sinabi ni Mr. Kalinga Prab na huwag iasa lahat. Dapat humanap ka din ng way ba. Kasi sobrang dami talaga, men. Yung pera, kung ako, bibigyan ako ng 2,000. Yung 1,000 talaga, i-roll ko talaga yan. 'Di ba? Basta sobrang dami, wag niyo akong tanungin kung anong pwedeng panegosyo sa 1,000 nyo. Kayo nang bahala dyan. Sobrang dami niyan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yun lang naman din. So, that's it. Again, Kalingap TV, Filipino SC. Like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino is out.